Padayaw nga adlaw Matinians, Enero 6, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Business one-stop shop nagsugod na. Mga insidenteng nahitabo atol sa pagsugat sa bagong tuig atong susihon. Gatusan ka Matinians mitanaw sa Grand Fireworks Display sa Baywalk. Sa sports, Batang Pinoy medalists midawat og cash incentives gikan sa Mati LGU. Ug sa atong year-end report, kalampusan sa buhatan sa City Endro atong isaysahon. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Huwag na huwag matulala.
magpapanik. Chill ka lang kaya dapa, tago kapit, iwasan mo ang magpanik. Anumang intensity, dapat handa ang sarili. May open space of safety. Always be alert and be ready. Dapa, tago kapit, huwag na huwag matulala, huwag magpapanik. Relax ka lang kaya dapa, tago kapit, huwag na huwag matulala, huwag magpapanik. Chill ka lang kaya dapa, tago kapit, iwasan mo ang magpanik. Iwasan mo ang magpanik. Dumapa, magtago, kumapit. Relax at ready ka lang. Iwasan mo ang magpanik. Dumapa, magtago, kumapit. Relax at ready ka lang. Be alert and ready ka lang. Gisugda na sa City of Mati, LGU, ang tinuig nga Business One-Stop Shop kon BOSS alang sa tuig 2024. Ang BOSS gipahigayon aron kahatagan ang mga negosyante ug mas dali nga serbisyo sa pag-renew sa ilang mga business permits matag bulan sa Enero. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Subling nagsugod na usab ang Business Permit Licensing Office kon BPLO sa pagpahigayon sa ilang tinuig nga Business One-Stop Shop kon BOSS nga nahimutang sa Mati City Hall compound. Tumong niini nga inisyatiba mao ang pagpadali sa pagpangolekta og buwis pati na sa pagpalisensya sa mga negosyo. Bisan unsa pa man ang ilang gidak-on sulod sa dakbayan sa Mati. Gisugdan ang BOSS kaniadtong Enero 3 o gitakdang mahuman sa Enero 20. Kining sentralisadong kalihukan eksklusibo sa mga LGUs, diin ang tanang hingtungdan nga mga ahensya sa lokal nga panggamhanan nga nalambigit sa pag-renew o pagkuha og bag-ong business permits alang sa mga negosyante, gibutang sa usa lamang ka lokasyon. Dunay mga kinahanglanong dokumento nga kinahanglang dalon sama sa ania ang mga lakang sa pagproseso nga dapat sundon. Sa pagkakaron, ubay-ubay na ang nakiglambigit sa gihisgutang programa sa BPLO nga nagtumong usab nga makakolekta og 70 million pesos alang sa tuig 2024. Dugang pa ang Business One-Stop Shop karong tuiga sa makausab, migamit og electric business permit and licensing system kundiin pwedeng mag-transact ang mga negosyante online. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Duha ka individual ang nabuthan og pabuto, samtang usa ka panimalay ang naugdaw atol sa pagsugat sa mga matinyan sa tuig 2024. Aniya ang report. Sumala sa City Health Office, sumatotal sa duha ka kaso ang ilang natala isip biktima sa mga pabuto. Usa ka 8 anyos nga batang lalaki ang nakasinati og left eye injury secondary to firecracker injury tungod sa lantaka ang gidala didto sa St. Camillus Hospital, samtang usa ka 22 anyos nga taga Tagum City ang naputlan og mga tudlo didto sa Barangay Badas. Ana usab usa ka nadakpan ang Mati PNP tungod sa paglapas sa Executive Order No. 111 Series of 2020 kon ang pagbawal sa paghimo, pag-apod-apod, pagbaligya ug paggamit sa mga pabuto sulod sa dakbayan sa Mati subay sa City Ordinance No. 350 Series of 2019. Samtang sa laing bahin, usa ka sunog ang milamoy sa balay nga panag-iya ni Janice Gonzalez Agbong didto sa Barangay Science una pagtungtong sa bag-ong tuig. Sumala sa Mati City Bureau of Fire Protection,
Zero casualty ang maong sunog tungod kay napalong dayon kini ug ginaimbestigahan pa ang rason luyo sa pagsilaob. Taliwala niini nga mga insidente, padayon na pahinumdom sa lokal nga panggamahanan ngadto sa publiko ang kanunay nga pagmatngon, pag-amping ug pagpasiugda sa safety practices sa bisan unsang selebrasyon. Alang sa mga emerhensiya, mamahimong i-kontak ang mosunod nga hotline. Sa among pagbalik, Matinians midagsa sa Baywalk alang sa Grand Fireworks Display. Sa sports, batang Pinoy medalist midawat og cash incentives gikan sa Mati LGU. Ug sa year-end report, kalampusan sa buhatan sa City Endro atong sayron. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. May cute na kit si Buboy, kaligtasan ng laman. Ang cute na kit ni Buboy, laman ay kahandaan. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. May posporo, cellphone at flashlight, ID at radyong di baterya. May damit, gamot at first aid kit, tubig at dilata. Ang cute na kit ni Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit kapag nagigipi. May underwear, toys at crayons, kumot, malong at pantalon. May Swiss knife, lubid at pito, important documents ay baon. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. Mag-cute na kit, mag-survival kit for protection and safety. Mag-cute na kit, mag-survival kit para always ready. Madayaw na adlaw Matinians, ani na usab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Sayo karong semana gibutyag ni Davao Oriental Governor Nino Sotero L.O. Jr. ang kamatuurang walay budget ang tibuok probinsya alang sa 2024. Kini gumikan sa matud pa kapakyasan sa sangguniang panlalawigan ubos sa pagdumala ni Vice Gobernador Nelson Dayanghirang Jr. sa pagpasa sa ordinansa alang sa annual budget sa probinsya nga na-submit ni Governor Uy ngadto sa SP ni adto pang bulan sa Oktubre sa miaging tuig. Politika ang nakitang rason sa maong panghitabo. Busa, alang sa atong pangutana karong semenaha, kinsa ang angayang basulon sa wala pagpasa sa annual budget sa probinsya sa Davao Oriental. Tara, ubani kami ug atong sutaon ang matubag sa mga Matinians. Sa ako lang kuan ma'am, ingani kanang siyempre kay naa sila sa katungdanan, isip nagapanday sila sa balaod. Siyempre didto man gyud ang feedback sa tao, didto man gyud sa ilaha. So, ingay na lang siguro buhaton kaning magtinabangay na lang siguro ta isip sa kalambuan sa Mati, ana ba? Na naglantaw man ka sila sa ilahang kuan sa Mati na dili unta mahitabo ang kapait, ang kapobrehon sa tao siyempre naagyo diri sa Mati nato ginakuha ang atong panginahanglan sa matag adlaw. Nang hinaot pud unta ko ma'am sa ilaha na kaning magtinabangay na lang ta isip katawhan. Pero ko kay mugkuan, walay basulon kay syempre kanang ato man ni community so bali murag magtabangay na lang ta na murag bulambo as grow na lang ta as a person. Ay makatabang pud sa kuan ba sa ato ang kuan sa lungsod ang Davao Oriental. Kuan natong murag wa tay basulon siguro kay kuan
Mora na to tikiyon kung unsay rason nga nganong naingana. So in terms sa issues for 2024 na budget, ang ako ang stand ana is mas gustuhon ako na magpatunga, like for example walay basulon, because for me both sides na ay pagkukulang or maybe na ay lack of knowledge, like for example sa mga sambayanan sa mga citizen, dili man jud ta maka-assure jud na ang citizen is kabalo sa process sa government. So dapat ang ilang stand ana is dili po dayon sila mag-conclude and then learn to ask in a proper way. At the same time ang government pod is napod sila lacking pod siguro kay kung dili man nila mahatag dayon na ang budget or dili na ma-provide ang budget, at least do the kanang initiative na i-proper explain sa sambayanan ang nahitabo kung sa jud para dili pod mag-question ang sambayanan. So para sa ko may angay jud basulon kay ang kuan karon ang strategy sa mga tao is sigpaning kamutay na lang kay tungod sa kuan karon ka krisis lisod pod karon sige kag pangayo dito sa kuan wali sariling kayod mong kuan ako then mo to di jud angay basulon ng kuan pod kay sila pod naningkamot pod nagaadto gani ling nasod kay para maka kuan pod ambot lang pod sa ilaha kung gina kuan ba jud nila gina remit ba jud nila sa kuan di ta ka ingon nga gi-remit jud o wala. I would say sila both na siya. Why? Kay if kung gisayon nila ng trabaho ang kuan, pagpasa na sa ruling, dili unta kuan. Sayon nila matrabaho. Ang sabi po sa national is wala din nila recheck earlier. So to be blamed, di wala ko ginasay ma-blame, pero both sila na ay mga flaws. So wala ko gina-blame but they have their own flaws and mistakes. Sa ako okay lang kung kuan kanang magtinabangay na lang, wala na mabasol kay kanang para mampud na sa kuano kanang sa tanan. Nya kung mabasol ta kung magbasol ta og kanang isa ka tawo para ditan kang mayor, dili man pud kay si mayor lang ang kuan, daghan man pud ang gitabangan ni mayor, daghan man pud ang mga katawhan ang gitabangan ni mayor para sa kayuhan sa kalambuan sa Mati. Ayo, wala tay basulo na ato na magtinabangay na lang gyud para di pud na maipit ang mga tao na nagtrabaho diya kay decision magyud na sa taas gyud. Di sila magbasulan na. Ang ilaha lang maningkamot lang sila ilaha kuan gyud para makakaon sila sa kadlaw gyud. Nagid tay basulon kay labi na ning board member nga wala miuyon about para maaprubahan ning atong budget sa province. Wala naman tayo angay basulon ana kay mudako pa man guna siya god. Kuha na lang kung na-delay man o gamay lang ang delay, okay naman siguro basta moabot lang ang sweldo sa sakto nga ilang gi-promise kung kanus aman to. Ug mao kana ang tubag sa mga Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbes Jean Patalinghog. Happy New Year Matinians. Amping. Gatusan ka mga Matinians ang midagsa sa Mayor FGR Park and Baywalk kaniadtong gabi sa Disyembre 31 aron sugaton ang bag-ong tuig 2024. Kung giunsa pagsugat sa Matinians ang 2024 sa report ni Ethel Marigastanes. Lahi-lahing kalingawan ang giandam sa lokal na panggamhanan alang sa katawhan sa Mati ug sa mga turistang bisita didto sa Mayor FGR Mati Park and Baywalk ni atong Disyembre 31 sa gabi aron sugaton ang tuig 2024. Sayo pa lang sa alas 6 sa gabi gisugdan ang taas na programa sa usa ka Christmas dancing fountain. Gisundan kini sa pinakaulahing gabi sa Movie by the Bay na ni atong Disyembre 1 pa gisugdan. Alas 8 sa gabi gisugdan ang live band performances sa duha ka local bands dinhi sa Dakbayan. Ug pasado alas 11 sa gabi, usa ka 5-minute grand fireworks display ang naghatag og kasamok ug kahayag isip pagsugat sa tuig 2024. Gikalingawan ug gikamanghaan kini sa katawhan ilabi na sa mga magpamilya ug magbarkadang milaag sa Baywalk. Ang fireworks live usab na saksihan sa City of Mati Facebook page.
Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat, kada tuig na ginapahigayon ang grand fireworks display sa Baywalk isip pagsugat sa bag-ong tuig. Usa lamang kini na aktibidad sa usa ka bulan nga selebrasyon sa Christmas sayahan ug magpadayon kini matag tuig ilalom sa pagdumala ni Mayor Michelle Rabat. Happy New Year Matinyans! Kini si Ethel Marie Gastanas para sa Ang Mati Karon. Gipasidunggan ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat ang mga batang Pinoy 2023 medalists atol sa ika-127th commemoration sa Rizal Day. Si Peter Jan Buencamino sa report. Subay sa ika-127 nga anibersaryo sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal, ang dakbayan sa Mati sa panguna ni City Mayor Michelle Nakpil-Rabat nagpahigayon og usa ka commemorative program ni adtong Disyembre 30, 2023 ngadto sa bantayong ni Dr. Jose Rizal agi paghinumdom sa mga kontribusyon nga gihatag ni Rizal sa nasod sa Pilipinas. Ang commemorative program gilangkuban sa raising of the national flag, wreath laying ug 21 gun salute. Lakip na sab ang maong programa ang paghatag og pasindungong ngadto sa mga matinyang atleta nga misalmot ngadto sa bag-ong nahumang Batang Pinoy 2023 ug Philippine National Games 2023 ni atong Disyembre 17 hangtod 22, 2023 ngadto sa kauluhan. Ang dakbayan sa Mati nagdala og 3 ka gold medal sa Batang Pinoy 2023 sa 3 ka managlahing sports nga nakuha nila James Robert Tabudlong badminton, Clerigo Garcia Jr. boxing ug Carl Anthony Lamodok arnis. Samtang 2 ka bronze medal sab ang giuli sa Lady Taekwondo Jeans nga mao sila Maria Isabel Orquia ug Feby Charis Habilis. Gipasindungan sab sa Mayora ang mga coaches, trainers sa mga atleta nga mao sila Coach Dong badminton, Coach Ating sa boxing, Coach Renz arnis ug Coach Kim Taekwondo. Gawa sa Certificate of Recognition nga gihatag ni Mayor Michelle ngadto sa mga atleta, mihatag sab ang Mayora og insentiba pinaagi sa cash diin sa Tabudlong, Garcia ug Lamudok midawat og 20,000 pesos ug tag 10,000 pesos sab kanila Orquia ug Habilis. Subay pa sa sikat nga linya ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaninyo mga youth athletes, saludo kami ug congratulations. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Ubay-ubay ang mga proyekto ug aktibidad ang naimplementar ug napahigayon sa buhatan sa City Environment and Natural Resources alang sa tuig 2023. Kalakip niini ang mga information drive, trainings para sa solid waste management ug ang pagkonserba sa pipila ka mga flora ug fauna sulod sa dakbayan. Si Jasmine Tia sa report. Duyo sa pipila ka mga awards o mga pag-ilang nga nadawat sa City of Mati LGU, kini nagpamatuod sa maayo ug tama na pagserbisyo sa mga buhatan sulod niini. Usa ang buhatan sa City Environment and Natural Resources Consienro sa adunay ubay-ubay sab na mga nagmalampuson na mga aktibidad na dakong tabang para sa mga kalampusan sa City of Mati LGU. Usa sa highlight sa mga kalampusan sa Sienro sa miaging tuig 2023 mao ang pagpartisipar sa IEC Summit and Culmination Activity for Environment Month kaniadtong Hunyo 27 hangtod 28 diin midawat og pipila ka awards ang Sienro sama sa Best Practices in Solid Waste Management, MRFS Operation, ug ang pag-aproba sa 10-year IESWM Plan CY 2021 to 2030. Subay sab sa pagkaaproba sa napulo ka tuig na Information, Education on Solid Waste Management Plan, pipila ka mga training, orientation, meeting ug seminar ang gipahigayon sa Sienro sa mga purok presidents, vendors, drivers, barangay functionaries, utility workers ug uban pa para kahisgutan ang solid waste management sulod sa dakbayan. Sa pagpangusog sab sa buhatan sa Sienro para mamintinar ang kalimpyo sa dakbayan, gilusad nila ang paghatag og bin bike sa magsaysay area para sa mas paspas ug regular na pagkolekta sa mga basura nga misakop sa 18 ka purok. Gawas sa bin bikes, aduna sab gipanghatag na 4 ka unit sa mga pushcart sa public market office para sa daling pagkolekta sa mga basura sa palengke.
Isip awardee sa SGLG, usa sa mga focus sa validation mao ang environmental management. Mi partisipar sab ang Shenro sa assessment ug site validation sa nagkalain-lain na mga proyekto sa gobyerno ug pasilidad kabahin sa environmental management. Pipila sab ka mga information, education, and communication campaign ang gipahigayon sa Shenro sulod sa dakbayan. Apil na sa mga eskwelahan, mga purok ug mga establishmento para sa solid waste management. Padayon sab ang pagpahigayon sa mga regular na paglimpyo sa mga creek o kanal sulod sa dakbayan ug sulod sa mga pampubliko na mga lugar. Dili sab mawala ang mga clean-up drives ug mangrove planting adto sa kabaybayunan sa dahikan ug guwang-guwang sulod ning dakbayan. Ang maong mga clean-up drives gipartisipahan sa managlahing mga youth groups and organizations ug mga ahensya sa gobyerno sama sa BFP, Maritime Police, City Government Offices, DENR, Philippine Army ug uban pa. Gawas sa pagkonserba sa mga mangrove ug kadagatan sa Mati, aduna sa mga proyekto ang Shenro para sa pagkonserba sa mga anthropogenic activities ngadto sa Barangay Luban sa roosting site sa Golden Crown Flying Fox Bats. Nagpahigayon sab ang Shenro og ocular assessment sa Yalusok Falls para sa posibleng deklarasyon isip local conservation area sulod sa dakbayan sa Mati ug ang Danau Lake diin gilasab ang mga existing flora and fauna sa maong lugar. Sa bag-ong tuig 2024, dili muhunong ang buhatan sa Shenro sa ilang misyon na pagkonserba ug pagpangalaga sa kinaiyahan sulod sa dakbayan. Okay, so for calendar year 2024, ang mga plano sa City Environment and Natural Resources Office nakafocus sa pag-implementa sa Solid Waste Management Program ingon man sa Highland to Ocean Biodiversity Conservation Program. So sa 2024, mauna ang among i-encourage sa matag barangay sa tibuok syudad sa Mati nga i-adapt sa nila nga system para mas maging efficient and effective ang atong garbage collection. Though dili man applicable sa tanan nga barangay ang bin bike, so ang among gi-introduce sa uban nga mga barangay ang motor bins, no? Gamit ang motor bins para sa pag-collect sa mga basura. Aside from that, ang ato ang materials recovery and diversion, padayon ang ato ang pag-produce sa mga eco-blocks out sa shredded plastics and crushed bottles. And i-expect pod sa katawhan sa Mati nga karon sa 2024 atuan ang hugdan ang pag-implementa sa solid waste management nga ordinance. So nagapangandam na pod karon kauban namo ang ato ang sangguniang panlunsod, no, ang SP Chairperson sa Environment si Cons Jerome Dayang Hirang sa pag-implement na gyud sa ato ang solid waste management ordinance under sa leadership sa ato ang Mayor, si Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ilang padayon na panghusgan ang managlahing mga aktibidad ug programa subay sa proper solid waste management ug paghatag og mga information drive sa katawhan para maghatag og pagpahibalo sa mga Matinyans sa importansya sa kinaiyahan ug para dili kini abusuhon sa mas kinkinsa lamang. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Anya ang atong dengue updates ug orden dehekutibo, apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil-Rabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.